Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang, walang basihan. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulig sa ina lahat ang mga korap, huwag niyo pong kampihan, huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. You made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Di ba ibig mong sabihin? Yes. You said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente, sino pasyente? si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. In fairness to St. Luke's, it's very clear here sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. So, result? Pwede natin unahin yung St. Luke's, baka habang hinihintay natin yung ating witness. Yes, unahin natin yung St. What Luke's. about St. Luke's? Anong tanong natin dito? Ha? Tungkol dun sa Drug time, test na? time ano? Yung 2 minutes na drug test. Yes. Sino nagsabi ng 2 minutes? Ikaw yung Morales. St. Luke's, Your Honor, yun yung nakalagay doon sa sa report doon. yes, nabasa ko. Thank you. St. Luke's, Maybe St. Dr. Ana, Yes, sir. you were the one who signed this? Yes, sir. Can you just explain before the committee ano raw yung kinocomplain lang yung 2 minutes lapse or 2 whatever? minutes and 54 seconds. Yeah, before you answer the question, please introduce yourself para malaman namin yung qualifications mo, ma'am. Good morning po. I am Dr. Maria Cecilia Lim. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yung negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay. We Hindi have niyo answered. lumabas, Dr. Good morning Please po. identify yourself. I'm Jaraza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative? Yes po. Alright.
On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, 57? 54. Ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or So, parang para ginagawa yung na? COVID. Hindi naman po. Idadrop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So wala hindi po ito, makina. hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So pag-abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minuto binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine na po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Ano? Ano to? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may Nagaling answer, po sa amin? if I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am. It didn't come from St. Luke's. It We do came not from know. the person tested. So, Personally. Mr. Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sino pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, mag-drug test, hindi ba nagtatanong na itest nyo ako sa cocaine, itest niyo ako sa Cebu, itest nyo ako sa marijuana, wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test, para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng itest nyo ako sa cocaine, itest nyo ako sa Cebu, itest nyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo, please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-apply ako ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi, ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? Opo. Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman. Thank you. Go ahead, Senator Chis. Since you are PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yung po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga? O hindi po? Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement po for drug test, these are one of the required requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing. Ang tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms. Yes, kailangan po yan. Kailangan po Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang ang Oh, edi tinatest. pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede. Maring makalusot po kasi po yun po yung That goes to the chairman's point, Sila. So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, sir, progress. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your Honor, shabu lang. shabu and marijuana, for marijuana. And marijuana.
So yan po yung nire-require ng gobyerno? Sa mga pagkakataong nire-require ng drug test? Kasi po, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan eh. At itong shabu and marijuana being the predominant drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung, practice na ginagamit natin. No, the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making, I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa eh, yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isang subject for confirmatory at dito po Sir, malalaman. I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? Saan po nakasulat yun? Sino nagbaba ng polisiyang yun? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganung policy. Yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening.